So welcome traders sa ating educational webinar. Market update tayo for this week sa gold market, no? So ano nangyari? So makita natin, no, yung gold bumaksak, grabe yung hard time frame pullback, no, sa weekly. Titingnan natin. Yung makita natin sa weekly is ilang weeks na tayo bearish bias, no? So makita natin yung momentum, no, ng mga sellers. Then yung fundamentals rin nag-shift from bullish to bearish, no? So mamaya takal natin 'yan. So tingnan muna natin yung current market sa gold. Makita natin dito. Kailangan na natin ng ayan. So makita natin yung key level natin sa ATS sa trading view. Makita natin so kaninang hapon nag-hold above dito sa key level, no? So may key level tayo, guys. So pwede natin gamitin yan as a bias, no? If yung price ay holding above sa key level katulad nito, no? We can interpret this is a bullish bias, so kasi nag-hold above siya sa key level. Makita natin yung rejection dito, no? Then nakita natin nagkaroon ng bullish move. So makita natin recently is bullish bias tayo. Makita natin yung continue yung pagtaas ng gold. May recent may buy signal, bullish bias. Then if titingnan natin yung recent price action, no? So makita natin dito sa higher time frame nagkaroon ng sa daily time frame, yung makita mo yung bearish bias na bumaksak yung gold, no? So dahil yan mostly sa FOMC last week, no? So i-check mo yung economic calendar is nung March 19, no? Yung FOMC statement and Fed interest rate decision, no? So yung forward guidance ng FOMC is more hawkish yung statement, no? So if hawkish yung central bank, so more demand sa USD, kaya bumaksak ang gold, no? Kasi kapag may demand sa USD, no, then inversely sa gold, less demand sa gold asset. So this year, no, wala na masyadong rate cut bets, no, na more focus na siya sa possible rate hike, no? Dahil yan sa ongoing geopolitical tension sa Middle East. So mostly pricing na kasi yung conflict sa Middle East, and nagkukos ito ng inflation sa US, no? So tataas yung inflation, so kailangan mag rate hike, no, sa US. So kaya nag-shift yung fundamentals natin sa gold, no? Kaya bumaksak ang gold market and nagkaroon naman ng demand sa USD. So right now naka-recover naman yung gold, no? Recently nag-pull back higher. And yung possible na forecast natin dito or anticipation is possible mag-continue bullish move as long as mag-hold above dito sa key level, no? Then for this coming week or days, possible mag-continue pa rin yung bearish bias, no? So maghanap lang ng tayo ng pullback higher, then continue bearish bias. So yung next key level is makita natin, pwede natin i-plot natin yung key level na to. So yung key level natin is naka solo key level. Pwede natin palitan yan. So yung default setting sa ATS is isa lang yung key level. Pwede natin gawing dalawa, no? Pwede natin palitan tong key level, gawin natin main para dalawa lalabas.
So dito makita natin mga ibang key level na pwede nating gamitin, no? So if magkakaroon ng bullish move, no, malayo pa yung next key level natin. So dahil malaki yung binaksak ng gold recently, no? So mag-hold above sa key level, no, possible yung continue yung bullish bias, no? So combine natin sa price action na malakas yung bullish momentum, no? Then if pumasok naman yung mga sellers, if merong bearish momentum katulad nito, doon naman papasok yung mga seller, no? So that always adapt sa market condition, no, and sa price action sa market, no? So okay na ba or kanina pa nag-ano yung screen ng akin? Kasi if nagloloko ko yung screen, dapat may lalabas dito na signal na parang internet issue dito sa Discord natin. Okay na ba? Or kanina lang? Tingnan natin yung Bitcoin sa monthly. Oops. Asan yung main key level natin dito? Bearish bias pa rin tayo sa Bitcoin or sa crypto overall, no? Tingnan natin yung structure ng Bitcoin natin ngayon. So recently nakita natin sa 1 hour time frame nagkaroon ng buy signal. And then nak-recover yung mga buyers, no? After ng bearish move na to. Makita natin nag-hold above sa key level. May buy signal, hold above key level, and nagkaroon ng bullish move. Ngayon naman is pull back lower ulit siya. So yung bias natin dito, possible mag-pull back higher, no? So price below key level, pwede maging bullish bias yan if magkaroon ng rejection or humina yung mga seller, then dun papasok yung mga buyers, no? Possible mag-pull back higher or if mag-hold above dito sa key level, no? If nagkakaroon ng rejection, pwede yan for entry ng buy setup. If mag-continue yung bearish move, possible i-retest yung key level dito sa baba, no? Pwede natin i-plot yan. Yung key level dito. Then dito, possible magkaroon ng buyers, no? So pwede nyo i-plot yung mga previous key level, no? Yung any price point of interest or manual plot ng key level, no? Depende sa market structure and price action sa higher time frame. Sa Nasdaq, tingnan natin. So halos same lang, no? Tumaas siya recently. So same bias lang sa Bitcoin, no? Price below key level, bullish bias, no? Possible i-retest yung key level dito sa baba. Then dun magkakaroon ng bullish move. Or if mag-hold above dito sa key level, pwede rin yan. Balik tayo sa gold. Okay na. So yung alam natin sa gold, yung fundamentals ng gold, no? So far nag-shift siya from bullish fundamentals, no? Na rate cut anticipation. Yung narrative kasi for the past few months, no? Fed rate cut anticipation. Then yung isa sa mga catalyst for gold higher. So, syempre kapag rate cut sa USD, no, babawasan yung interest rate, no. So more demand siya sa gold market and less demand sa USD. Since nung geopolitical tension, no, nag-cause ito ng inflation, no, dahil sa oil spike.
So higher inflation, mas higher chance of rate hike, no? So sa previous FOMC last week, no, na pag-usapan nila is possible magkaroon ng rate hike, no? And possible hindi na sila mag-rate cut. So dito pa lang is nagkakaroon na ng shift of fundamentals, no? And ito yung main catalyst kung bakit bumagsak yung gold recently, no? Dahil sa shift of fundamentals. No? From dovish stance sa central bank sa US, naging hawkish na siya, no? So more demand sa USD and less demand sa gold, no? Then nakadepende na lang kung magkakaroon ng geopolitical escalation sa Middle East, no? If magkaroon ng more de-escalation, no, or mag-end na yung war, so ito pa yung magka-cause ng catalyst for more demand sa USD and babaksak yung gold, no? Less demand for safe haven asset, no? And opposite naman, inversely, kapag nagkaroon ng escalation pa sa Middle East, no, doon na magkakaroon ng demand ulit sa gold, no? Dahil yung gold ay isang safe haven, no, kapag merong mga crisis or conflict. So nagkakaroon talaga ng demand sa gold market. Okay, natin yung bullish move. Sa ETS natin guys, pwede natin palitan yung settings ng key level, no? So baguhan ka pa lang sa paggamit ng ETS, yung recommend kong settings dito is yung solo, yung default setting. So para isang key level lang titingnan mo. Kapag kasi dalawa, kasi yung iba nalilito kapag dalawa yung key level, no? Dito example, so pwede natin gawing hold above key level, no, bullish bias. Then pwede rin price above key level, bearish bias, no? Dalawa yung pwede maging bias dito. If may nakita kang rejection sa taas, example, rejection dito, so pwede mo gamitin yung key level sa baba as a take profit target, no? Na since price is above key level, no, possible mag pull back lower and i-retest yung key level sa baba. So ayun yung pagkaroon ng bias, no, gamit yung key level, no? Since may key level sa baba, possible balikan yan, no? And pwede ka maghanap ng sell setup if merong rejection sa taas or malakas na bearish momentum, pwede mo sabayan yung sell setup na yan. Inversely naman, if holding above key level, no, so malakas yung bullish momentum, no, continue lang yung bullish bias, no, and doon ka naman naghahanap ng buy entry. Example dito, nag pull back lower malapit sa key level, maganda mag-entry ng buy dito. Then combine natin sa higher time frame candle sa right side, makita natin yung H1 time frame, no? Kahit nasa lower time frame tayo, example sa 5 minutes time frame, nakikita natin yung candle formation sa H1 time frame. So dito makikita mo dito yung kung maganda ba yung entry ng trades mo. Example, kapag mag-entry ka ng buy dito, mag-entry ka ng buy sa low na yan, sa pullback lower. So if titingnan mo kung saan yung entry mo sa higher time frame candle, if yung entry is malapit sa lower wick or sa low ng candle, magandang entry yan for buy setup, kasi nakita natin na nagkaroon ng rejection and lower wick sa baba, no? And nakita natin nag-flip to bullish na, yung next candle is nag-continue yung bullish move, no? Unlike dito, kapag magka-entry ka ng buy dito, makikita mo yung entry position mo is hindi maganda. Kasi nasa taas na siya ng bullish candle ng H1 candle, eh. And nakita mo dito, possible mag-create ng upper wick, no? Possible mag-pull back lower yan. So kapag mag-entry ka ng buy, hindi na siya magandang position for entry. Kasi yung stop loss mo dito is possible mas mataas chance na ma-hit, no? Kaya yung best entry natin is during sa pullback or sa breakout, no? And example na to is best entry dito is during sa pullback na gold. So aralin lang natin yung
kung paano gamitin yung ATS, no? May mga trading course tayo dito. So yung pinaka-recommended kong aralin dito is yung trading system, yung paano gamitin yung ATS natin, then yung price action. So pinaka-basic, dapat alam natin kung paano aralin yung candle formation sa chart natin, paano basahin yung market structure, so yung overall technicals, then sa alliance trading system, no? So introduction sa ATS, may mga webinar tayo dyan. Then gamitin natin yung mga signal alert as confirmation, no? So guidance yan for entry and exit mga trades natin. And also, you can trade naman kahit walang mga signal. Example dito, you can enter ng buy trade kahit walang signal. So, hindi required ang signal sa mga trade natin, no? So, tingnan natin yung economic calendar for this week. Tingnan natin. So, Tuesday na yun. Meron tayong PMI data kanina. Then, bukas, meron tayong CPI or inflation data sa UK. Then, sa Thursday, initial jobless claim. So, next week naman, meron tayong CPI, ADP, non-farm payroll. So, ayun yung key data natin for this week. Wala masyadong economic event or major event sa USD. So, more focus tayo sa headlines, sa economic event sa Middle East, no? If magkakaroon ba ng escalation or de-escalation, no? So, possible mag-cause ito ng galaw sa gold. So, take note, recently, yung gold market, no? So, mas mataas yung volatility niya. So, kapag mataas yung volatility, mabilis yung galaw na market or mas malaki yung galaw. So, gumagalaw siya ng at least 800 pips a day, no? So, sa isang candle, possible siya gumalaw ng 200 pips, 300 pips, depende sa market volatility, no? Lalo na if during New York session, Asian session, no? So, dapat adapt tayo sa market condition. If mas volatile yung gold, so dapat mas lower yung risk natin. Kasi, yung kapag gumamit ng 0.1 lot size, parang naka 1.0 lot size ka na. So, pwede kayo mag-lower ng lot size natin, adapting depende sa market volatility, no? Then, always have risk management. Makita natin dito, recently may buy signal sa gold, no? So, lalabas yung signal na yan after mag-close ng 5 minutes candle. No, makita natin continue bullish move or pwede ka mag-wait ng pullback lower pa, no? So porket may buy signal, it doesn't mean na dyan ka agad mag-entry. Pwede ka mag-wait for confirmation, no? Na pullback lower or mag-form muna ng lower wick for entry. So ilan muna guys sa ating market update.